Magandang araw po. Ako po si Sophia Jeline D. Domdom mula sa Grade 4 Jacinto. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang wastong pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang wastong paglinis ng mesa at pagliligpit ng pinagkainan. Una, alisin ang mga tira-tirang pagkain sa plato. Pangalawa, pagsamasamahin ang mga magkakaparehong pinggan at ilagay sa tray. Pangatlo, dalhin ang mga ito sa kusina upang hugasan. Pang-apat, itago ang mga pagkain hindi naubos at linisin ang mesa. Ngayon naman po, ipapakita ko po sa inyo ang wastong paghuhugas ng pinagkainan at mga kagamitan sa pagluluto. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod. Sabunin ang mga ito gamit ang maliit na planggana na may sabon o dishwashing liquid at esponga o sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon. Una, baso o glassware. Pangalawa, kubyertos o silverware. Pangatlo, plato o chinaware. Pang-apat, sandok at siyansi. At panglima, kaldero, kaserola, kawali at iba pa. Banlawang mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika, gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan. Pagkatapos, hugasan at patuyuin ang lahat na pinagkainan at pinaglutuan. Tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy bago iligpit ang mga kasangkapang ginamit. Sa ganitong paraan, walang ipis o daga na pupunta. Ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha. Ayun po ang mga hakbang na dapat natin tandaan sa wastong pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Salamat po sa pakikinig. Bye-bye po!